Kapag tayo ay nagmahal, ay handa nating ibigay ang lahat sa taong minamahal natin. Pero kaya mo nga bang pigilan ang tukso kung dito ka naman maging masaya? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Carlos. Masayang masaya ang araw habang magkahawak kamay na naglalakad sila Carlos at Leia. Papasok sa kanilang bagong bahay sa isang tahimik at maaliwalas na subdivision. Isang taon pa lamang ang lumilipas mula noong sila ay maikasal. Pero ramdam mo na nga kaagad ang lalim ng kanilang pagmamahalan. Grabe Carlos, dati panaginip lang to. Pero ngayon, atin na talaga to. Sabi ni Leia habang pinagmamasdan ang loob ng kanilang bahay. Ngumiti naman si Carlos at humalik sa noo ng kanyang asawa. Pinaghirapan natin ito mahal, kaya deserve natin ang lahat ng ito. Maganda ang bahay. May 2 palapag, may malawak na sala, kusina na parang pang-cooking show, at isang garden sa likod kung saan gustong magtanim ni Leia ng mga bulaklak. Sa kabila ng pagiging abala sa kanilang trabaho, si Carlos bilang isang senior marketing executive at si Leia naman bilang isang financial analyst, nananatili pa nga ring masaya ang kanilang relasyon. Isang gabi habang sila ay nasa pagkainan. Alam mo honey, minsan talaga naiisip ko rin, napakasarap siguro sa pakiramdam yung may kasabay tayong munting boses sa bahay na ito. Wika ni Leia habang nakangiti kay Carlos. Ano yun? Boses ng baby natin? Tanong ni Carlos sabay kindat. Oo naman. Natatawang tugon ni Leia. Imagine mo, di ba? Igising tayo ng madaling araw kasi umiiyak siya. Pero kahit pagod tayo sa trabaho, kakargahin pa rin natin siya. Napangiti rin naman si Carlos. Basta ikaw ang nanay ng anak ko. Kahit araw-araw akong puyat, okay lang sa akin. Ang sweet mo naman talaga. Wika ni Leia. Sabay abot sa kamay ni Carlos. Kaya nga excited na talaga ako sa mga plano natin next year. Konting ipon pa. Tapos kapag okay na ang lahat, subukan na natin na magkaroon ng anak. Tumango naman si Carlos. Tama ka honey. Pero habang wala pa, enjoy muna natin to. Yung mga ganitong moments. Yung tipong bigla na lang tayo magbabakasyon. Walang iniintindi. Walang umiiyak. Tayo lang muna. Oo nga Carlos, enjoy muna natin to. Sabi naman ni Leia habang sila ay nagtatawanan. Sa mga sumunod na araw, mas naging abala pa si Carlos sa opisina. Deadline, meetings, presentations, lahat ito ay bahagi ng kanyang araw-araw. Ganon din naman si Leia na madalas na nga rin ginagabi sa trabaho. Pero kahit sobrang busy, ginagawa nila ang lahat para makapaglaan ng oras sa isa't isa. Tuwing Biyernes nga ng gabi, ay nagkakaroon sila ng date night. Kung hindi man sa labas, ay sabay sila nagluluto ng mga bagong recipe at nanonood ng pelikula. Carlos, naalala mo ba noong college pa lang tayo? Tanong ni Leia habang nakahiga sa sofa at nakapatong ang ulo sa balikat ni Carlos. Alin dun? Yung time na nililigawan pa lang kita sa library? Tanong ni Carlos. Ikaw talaga, naalala mo pa no? Yun nga, sabi mo pa nga sa akin noon, Leia, kahit isang tingin mo lang, babaguhin ko ang buhay ko. Tinotoo ko naman di ba? Tingnan mo, hindi naman ako nagsinungaling. Ngumiti naman si Leia. Hindi nga, kasi simula noong naging tayo, naging mas magaan ang lahat. Kahit pagod ako, ikaw lang, sapat na. Naging napakasaya nga ng gabing ito para sa kanilang mag-asawa. Masaya nilang binabalikan ang kanilang mga nakaraan. Pero isang gabi, pagod na pagod si Carlos mula sa overtime. Umuwi nga siyang gusto na lamang niyang mahiga at matulog.
Pero pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, may nakita siyang bagong muka sa kanilang salas. Isang dalaga na mukhang nasa mid-20s. Maamo ang muka, maayos ang bihis. "O Carlos, nandiyan ka na pala." Masayang bati ng kanyang asawang si Leia habang lumalapit sa kanya. "Gusto ko sanang sabihin sa'yo kahapon pa, pero sobrang pagod ka na. Kaya ngayon ko na lang siya ipapakilala sa'yo. Siya nga pala si Jenny. Kaibigan ko siya mula sa probinsya. Kailangan daw niya ng trabaho. Kaya naisip kong dito muna siya tumira. Siya na rin ang magiging kasambahay natin habang pareho tayong busy." Tumingin si Carlos kay Jenny na nakangiti at magalang na bumati. "Magandang gabi po, Sir Carlos." Napakamot sa batok si Carlos. Hindi nga siya sanay na may ibang tao sa bahay. Pero naisip naman niyang may punto si Leia. Minsan nga ay hindi na nga rin nila nagagawang makapaglinis ng bahay dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Sige. Welcome, Jenny. Buti na lang at mayroon na rin kami makakatulong sa gawaing bahay." Sa mga sumunod na araw, naging maayos naman ang pakikitungo ni Jenny sa kanila. Tahimik ito, masipag, at palaging malinis ang paligid. Minsan pa ay naririnig ni Carlos na kumakanta ito habang nagwawalis. Naging komportable na nga rin ang presensya nito sa kanilang bahay. Pero habang palalim ang gabi at palagi na nga rin ginagabi si Leia sa kanyang trabaho, napapadalas na sila lamang dalawa ni Jenny ang magkasama sa bahay. "Sir Carlos, luto na po. Kumain na po kayo." Alok ni Jenny noong isang gabi. "Salamat, Jenny. Napakasarap nga ng amoy eh. Sinigang po ang niluto ko. Sabi po kasi ni Leia, paborito mo daw po yan." "O sige, Jenny, sabay na rin tayong kumain." Umupo nga silang magkaharap sa pagkainan. "Wala pa po si ma'am?" tanong ni Jenny. "May overtime na naman daw sila. Ganun talaga kapag end of the month," sagot ni Carlos sabay subo. "Aba, masarap tong luto mo ha. Marunong ka pala talaga." "Salamat po, sir. Madalas po kasi ako magluto sa probinsya namin." Simula noon, mas naging bukas ang loob ni Carlos kay Jenny. Madalas nga sila magkwentuhan habang kumakain. Tinatawanan ni Jenny ang mga kwento ni Carlos tungkol sa college life nila ni Leia. Pero sa likod ng mga simpleng pag-uusap at halakhak ay unti-unti ngang mayroong nagbabago. Isang gabi, habang papunta siya sa kanyang kwarto, naabutan ni Carlos si Jenny na nag-aayos ng mga damit sa labahan. Napansin niya ang isa niyang t-shirt na hawak-hawak ni Jenny. Yung madalas nga niyang suotin sa tuwing siya ay nag-gym. Pero sa halip na ilagay nga ito ni Jenny sa washing machine, biglang inamoy ni Jenny ang damit ni Carlos. Nakapikit ito, tila ninanamnam ang amoy. Jenny, anong ginagawa mo?" tawag ni Carlos. Gulat na gulat siya. Napalingon naman si Jenny. Namutla at halatang kinakabahan. Sir, pasensya na po. Nababanguhan lang po ako sa pabango nyo, kaya inamoy ko po." "Pero Jenny, bakit mo ginagawa yan?" Seryosong tanong ni Carlos. Tahimik si Jenny hanggang sa tumulo ang luha nito at dahan-dahan nagsalita. "Sir, sa totoo lang po kasi, matagal na po kitang gusto. Simula pa lang po noong ikwento ko sa akin ni Leia. Parang may kakaiba na ako nararamdaman. At noong nakita na kita ng personal, mas lalo akong humanga sa'yo." Natigilan si Carlos. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin ang sitwasyon na ito. Tumalikod siya at mariing nagsalita. "Jenny, hindi tama to. May asawa na ako. At kaibigan mo pa ang asawa ko. Pakiusap, huwag mong guluhin
ang buhay namin mag-asawa. Wag mo nang ulitin yan. Tumango si Jenny at mabilis na lumayo. Pero habang dumilipas sa mga araw, sa kabila ng babala ni Carlos, hindi pa rin tumigil si Jenny sa mga pasimpleng pagpaparamdam. Lagi nariyan, laging magalang, at sa tuwing wala si Leia, palagi mayroong halong lambing ang mga kilos nito. Isang linggo na nga ang nakakalipas mula noong inamin ni Jenny ang nararamdaman niya para kay Carlos. Sa kabila ng kanyang pagsaway noon, hindi nawala ang tensyon tuwing sila lamang dalawa ang nasa bahay. Tahimik ang kilos ni Jenny, pero malinaw ang mga tingin. Mga matang tila nangaakit, humihiling ng pansin. Isang gabi, habang nakaupo si Carlos sa sofa at nagbabasa ng report mula sa trabaho, lumapit nga sa kanya si Jenny, dala ang isang tasa ng kape. "Sir Carlos, gusto niyo po ba ng kape?" Tanong ni Jenny habang mahinang nilalapag ang tasa sa mesa. Nag-angat ang tingin si Carlos. Nabigla talaga siya sa itsura ni Jenny. Suot nga ni Jenny ang isang manipis na pambahay na bestida. Tila hindi pangkaraniwang suot para sa isang kasambahay. Salamat." Maikling sagot ni Carlos. Agad niyang ibinalik ang tingin sa hawak na papel. Tahimik namang naupo si Jenny sa kabilang dulo ng sofa. Sandaling katahimikan. Rinig ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan at ang langit-ngit ng papel. "Sir, gusto ko lang po sanang humingi ulit ng tawad," biglang sabi ni Jenny. "Sa mga nagawa ko po, sa mga nasabi ko, hindi ko lang po talaga napigilan ang sarili ko." Huminga ng malalim si Carlos. "Jenny, naiintindihan ko na minsan talaga may mga damdaming hindi natin sinasadya. Pero sana lang, sana tigilan mo na to. Ayoko mayroong masaktan." Tumango si Jenny. "Opo sir, ipinapangako ko po. Susubukan ko pong umiwas. Ayoko rin naman pong sirain ang pamilya nyo." Pero sa likod ng kanyang mga salita ay mayroong mga mata na tila hindi pa tuluyang sumusuko. Isang araw ng Sabado, walang pasok sila Carlos at Leia. Nasa kusina si Leia habang nagluluto ng almusal. Nakaipron siya, nakapusod ang buhok, masaya siya habang kumakanta ng kanilang paboritong love song. Lumapit si Carlos at niyakap nga ito mula sa likod. "Napakabango mo naman, honey," bulong niya. "Ano? Ako o yung sinangag?" Pabirong tanong ni Leia. "Pareho syempre. Mahal na mahal kita, Leia," sagot ni Carlos sabay halik sa pisngi nito. "Mahal na mahal din kita, Carlos. Lagi mong tatandaan yan." Pero habang masaya silang dalawa, hindi nga nila namamalayan ang pares ng matang lihim na nakamasid mula sa siwang ng pintuan sa kusina. Si Jenny, tahimik, nakasilip sa kanila. Kinagabihan naman, dahil sa pagod, maagang natulog si Leia. Samantalang si Carlos naman ay naiwan sa salas. Pinapanood niya ang replay ng paborito niyang basketball game. Nakahubad ito ng pang-itaas, nakaboxers lang, at may hawak nga ng bote ng beer. "Sir Carlos," tawag ni Jenny mula sa likuran. Napalingon naman si Carlos. "O Jenny, bakit gising ka pa?" "Narinig ko lang po kasi na bumaba ka. Gusto niyo po ba ng pulutan?" "Hindi na Jenny, okay na to." Tahimik lamang si Jenny, pero hindi pa nga rin siya umaalis. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Carlos. "May gusto lang po sana akong sabihin." Sambit muli ni Jenny. Nagtaas naman ng kilay si Carlos. "Ano yun?"
Sir, minsan po ba naisip mo paano kung wala si Leia? Bulong nito. Nanlamig nga si Carlos sa tanong na ito. Anong ibig mong sabihin? Kung sakali po ba na hindi kayo kasal ni Leia, hindi po ba pwede na mayroong mangyari sa atin? Masuyo ang tono ng tinig ni Jenny. Halos pabulong habang papalapit. Jenny, tama na to. Mariing sagot ni Carlos. Huwag mong ilagay sa sitwasyon na hindi ka na makakabalik pa. Mahirap yung ginagawa mo. Pero sa likod ng banta ay may pag-aalinlangan. Hindi na nga niya maitatanggi sa kanyang sarili na napakaganda nga nitong si Jenny. Bata at may kakaibang alindog. Pagkaraan pa ng ilang araw, mas talo pa nga naging agresibo si Jenny. Tuwing umaga, sinisiguro niyang si Carlos lamang ang unang makakita sa kanya. May dalang kape, ngiti, at paminsan-minsan ay may banayad ng himas sa balikat. Sir Carlos, may gusot po yata yung polo nyo. Ayusin ko na po. Sabay hawak sa dibdib ni Carlos habang inaayos ang kwelyo. Napatingin na nga lamang si Carlos sa paligid. Baka kasi makita sila ni Leia. Pero wala. Lagi namang wala si Leia. Madalas ay overtime. Madalas mayroong meetings. Madalas late na nga rin umuwi. Carlos, sabi ni Leia isang gabi habang magkausap sila sa telepono. Sorry talaga honey. Baka late na naman ako makauwi. May naayos pa kami sa department. Baka mga 11 na ako makauwi. Okay lang honey. Basta mag-ingat ka ha. Kakain na lang ako dito. Sagot ni Carlos. Pagkababa ng tawag, bumalik siya sa kanilang sala. At nandoon si Jenny. Nakaupo na tila mayroong hinihintay. Gabi na Jenny. Di ka pa natutulog? Tanong niya. Gusto ko lang po kayong samahan sir. Tahimik lamang si Carlos. Ilang sandali pa, nagpatay sindi ang ilaw hanggang sa hindi nga nila inaasahan na magkakaroon pala ng brownout. Mabilis na dumilim ang buong bahay. Sir, natatakot po ako sa dilim. Wika ni Jenny habang dahan-dahang lumalapit. Hindi umimik si Carlos. Ramdam niya ang init ng katawan ni Jenny habang unti-unti nga itong lumalapit sa kanya. Halos magkadikit na nga ang kanilang mga balat. Jenny, ano ba yan? Tama na. Mahina niyang sabi. Pero huli na ang lahat. Ang mga salitang binitawan ay tila walang bigat sa kabila ng init ng sandaling yun. Lasing sa tukso. Sa gabi, sa katahimikan. Muling sumindi ang ilaw pagkaraan ng ilang minuto. Nakita na nga lamang nila ang kanilang sarili habang magkayakap sa ilalim ng manipis na kumot. Nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Boses lamang ng konsensya ni Carlos ang natira sa kanyang utak. Kinabukasan, tahimik lamang si Carlos habang pinagmamasdan si Jenny na nag-aayos ng lamesa. Si Leia ay nasa trabaho na, gaya ng kanilang nakagawian. Sir, gusto niyo po ba ng almusal? Tanong ni Jenny at parang wala nangyari. Hindi nakasagot si Carlos. Sa loob-loob niya, gusto niyang ibalik ang oras. Gusto niyang sabihin na pagkakamali ang nangyaring yun. Pero ang totoo, sa isang bahagi ng kanyang puso, ninanais nga rin niya yun. Isang araw, habang kumakain ng hapunan si Leia, ay bigla itong napatanong kay Carlos. Han, napapansin ko lang. Medyo close na kayo ni Jenny ha. Madalas kayong mag-usap. Sabay kayong kumakain kapag late na ako. Hindi ko ba naaasiwa? Biglang natahimik si Carlos. Ha?
Hindi naman. Mabait naman si Jenny eh. Wala rin namang masama. Wala nga ba? Tanong ni Leia habang nakatitig sa kanya. Napalunok si Carlos. Honey, wala talaga. Hindi ko naman siya pinapansin kung ano man. Napabuntong hininga si Leia. Sana nga Carlos. Kasi ikaw lang ang tiwala ko. Mahal na mahal kita. Tumango si Carlos. Pero sa loob niya, nagsisimula na nga siyang kainin ng kanyang konsensya. Minsan, kahit gaano pa kasarap ang tukso, mas matindi ang pait ng pagsisisi. Lumipas ang mga linggo mula noong una nilang pagkakasala ni Jenny. Akala ni Carlos, pagkatapos ng gabing yun, ay kaya na nga niyang limutin ang lahat. Ituring yun na isang malupit na pagkakamali at pilitin na muling ibalik ang dati nilang masayang buhay ni Leia. Pero hindi ganoon kadali. Ang tukso ay mas matamis kapag pinilit mong iwasan. At si Jenny ay tila apoy na lalong lumalakas habang sinusubukan niyang patayin. Isang umaga, habang nagkahanda si Leia ng almusal, pumasok si Carlos sa kusina. Niyakap niya ang asawa mula sa likod at hinalikan sa batok. Good morning, honey. Pagbati ni Carlos. Good morning din, Han. Buti naman at maaga kang bumaba ngayon. Sagot ni Leia habang abala sa pagluluto. Namiss lang talaga kita. Sagot ni Carlos sabay ngiti. Ngumiti rin naman si Leia. Pero sa gilid ng kanyang mata, napansin niya si Jenny na nakatayo sa pintuan ng kusina. Tahimik nga itong nakamasid. Hawak ang basang-basahan. Ay Jenny, nga pala, pakipunas na lang ng lamesa sa labas ha. Sige Leia, walang problema. Mabilis na sagot ni Jenny at saka umalis. Natahimik naman si Carlos. Teka lang Han, bakit parang palagi kang tulala kapag nandyan si Jenny? Sabay tawa ni Leia. Napapansin ko lang ha. Naguguluhan ka ba sa kilos ni Jenny? Minsan kasi, parang ang lapit niya sa'yo. Ha? Hindi naman honey. Baka ikaw lang yung masyadong mapagmasid. Wala yun. Walang mali siya yun. Sagot ni Carlos at kunwaring nagbibiro. Pero habang sinasabi niya ito, ay hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Leia. Kinagabihan, dumating si Leia na pagod na pagod. Wala pa nga ring anak ang mag-asawa, pero sa kanyang trabaho pa lamang ay kinakain na nga nito ang kanyang oras at lakas. Honey, pasensya ka na talaga ha. Baka by next month, maging maayos na rin ang schedule ko. Pero ngayon, puro overtime talaga. Sabi ni Leia habang sinusuklay ang buhok sa harap ng salamin. Tumabi sa kanya si Carlos sa kama. Okay lang honey, naiintindihan ko naman eh. Ang importante naman, magsama pa rin tayo. Sagot niya habang hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man niya ito hawakan ng mahigpit, tumunog ang cellphone ni Leia. Wait lang honey, si boss to. Sambit niya. Tumango si Carlos habang pinagmamasdan ng asawa na muling abala sa telepono. Pero habang nakatingin sa kanyang asawa, biglang parang may humigpit na pako sa kanyang dibdib. Mula sa labas ng kwarto, nandoon si Jenny. Tahimik, naghihintay. Kinabukasan, habang papunta sa garahe para magpainit ng kotse, nadaanan ni Carlos si Jenny sa likod bahay. Nagsasampay ito ng mga damit. Suot ito ang isang manipis na duster at bahagyang basa pa ang buhok. Magandang umaga po, Sir Carlos. Bati nito na may ngiting pamilyar. Umaga, sagot ni Carlos. Lumingon sa paligid at lumapit ng konti. Jenny, yun nangyari noon.
Dapat kalimutan na rin natin yun. Totoo ba yun, Sir Carlos? Pero bakit sa tuwing nakatitig ka sa akin, parang gusto mong maulit-ulit? Malambing ang tinig ni Jenny, pero may halong paghamon. Hindi nakasagot si Carlos. Napatitig lamang siya sa mga mata ng dalaga. Sandaling katahimikan. Hindi ko rin naman sinasadyang mahulog sa'yo, sir. Bulong ni Jenny. Pero kung pinili mo na hindi ako pansinin noon, tapos na dapat to. Bakit ngayon? Nandito ka pa rin. Biglang narinig nila ang pagkalabog ng gate. Dumating si Leia. Agad namang dumayo si Carlos at nagkunwari na nag-aayos ng kotse. Good morning, honey. Bati ni Leia. Papunta na rin ako sa opisina. May early meeting kami. Sige, honey. Mag-ingat ka. Sagot ni Carlos, sabay halik sa noo niya. Pero habang papalayo si Leia, nararamdaman ni Carlos ang titig ni Jenny sa kanyang likuran. Lumipas pa nga ang mga araw. Hindi na maikakaila pa ang init sa pagitan ni Carlos at Jenny. At kahit gaano pa nga niya piliting umiwas, tuluyan na nga rin siyang nahulog. Kapag wala si Leia, si Jenny ang kasama niya sa hapunan, sa salas, sa mga tahimik na sandali ng gabi. Isang gabi, pagka-uwi ni Carlos galing sa kanyang trabaho, nadatnan nga niyang bukas ang kwarto nilang mag-asawa. Nakabukas nga rin ang mga ilaw. Leia? Tawag niya, pero walang sumasagot. Pagpasok niya sa kwarto, bumungad sa kanya si Jenny. Nakaupo nga ito sa kama. Suot ang isang manipis na nightgown na halatang hindi casual na pantulog nito. Jenny, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Carlos. Wala pa si Leia, di ba? Bulong ni Jenny. Pwede bang sandali lang? Ako naman ang bahala sa'yo. Pero Jenny, tama na to. Pero huli na. Sa pagitan ng init ng kanilang katawan at kahinaan ng damdamin, muling nilamon si Carlos ng pagkakamali. Makalipas ang ilang gabi, habang magkasalo nga sila ni Leia sa hapunan, bigla nga siya nitong kinausap. Honey, nga pala, may ipapakilala sana ako sa iyong doktor. Ubigay ni siya. Sabi niya, okay na raw tayo kung gusto natin magkaroon ng baby next year. Napatingin si Carlos sa kanyang asawa. Talaga? Oo, honey. Excited na nga ako eh. Gusto ko na talagang mabuo yung mga pangarap natin. Yung pangarap nating pamilya. Ngumiti si Carlos. Pero hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Leia. Sa likod ng kanyang ngiti ay isang kaluluwa na unti-unting kinakain ng konsensya. Carlos, okay ka lang ba? Parang nag-iba ka lately ha. Parang may dinadala ka. May problema ka ba? Tanong ni Leia. Umiling naman siya kaagad. Walahan. Pagod lang ako sa trabaho. Wala to. Pero sa ilalim ng mesa, ramdam niya ang paa ni Jenny na dahan-dahang umihimas sa kanyang binti. Napatingin siya sa dalaga. Nakatungo ito. Tila inosente. Pero ang mga mata ay may lihim na halakhak. Isang hapon ay nag-text sa kanya si Leia. Han, baka gabihin na naman ako. May bigla ang meeting kasi. Agad na bumilis ang tibok ng dibdib ni Carlos. Alam na nga kasi niya ang mangyayari. Isa na namang gabi ng kasalanan. Jenny, wala si Leia hanggang mamayang gabi. Late na ulit siya makakauwi. Sambit niya kay Jenny. Hindi na nga kailangang matapos ang pag-uusap. Naiintindihan na nga ni Jenny ang nais ipahiwatig ni Carlos. At sa mismong kama nga nila ni Leia, muling naglaho ang katinuan ni Carlos.
Sa bawat halik, sa bawat haplos, ay mayroong kapalit na kirot sa puso. Pero isang araw, hindi na nga naulit ang text ni Leia. Maagang hapon pa nga lamang, dumating na ito ng maaga. Hindi inaasahan at walang pasabi. Sa pagbukas ng pinto ng kanilang kwarto, bumungad ang isang tanawin na hindi kailanman makakalimutan ni Leia. Si Carlos, walang suot na damit. Si Jenny ay kayakap nga nito sa kama. Carlos? Jenny? Tinig ni Leia. Nanginginig. Napatayo si Carlos. Gulat na gulat. Leia, teka lang. Hindi mo naiintindihan. Huwag mo akong sabihan na hindi ko naiintindihan. Dahil kitang-kita ko. Ano ako, bata? Sigaw ni Leia. Nangingilid ang kanyang luha. Leia, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Ilang beses na ito nangyayari? Ilang gabi? Ilang kasinungalingan? Sigaw ni Leia. Tumakbo palabas si Leia. Umiiyak. Wala na ang dating ningning sa kanyang mga mata. Mabilis na isinuot ni Carlos ang kanyang damit at hinabol ang kanyang asawa. Leia, please, pakinggan mo muna ako. Pero tuloy-tuloy nga lamang si Leia sa kanyang pag-alis. Si Jenny ay naiwan sa loob. Umiiyak din. Pero sa gitna ng gulo, isa lamang ang malinaw kay Carlos. Ang kasalanan ay mayroong presyo. At sinimulan na nga rin niyang bayaran ang kanyang ginawa. Hindi alam ni Carlos kung paano haharapin ang araw na yun. Sa mga mata ni Leia, nakita niya ang lahat. Galit, sakit, pagkabigo, at higit sa lahat, pagkadurog ng isang puso na buong buo niyang sinira. Nakatayo lamang siya sa sala. Wala pa ring saplot ang kanyang itaas, habang hawak-hawak ang kanyang cellphone. Paulit-ulit niyang tinatawagan si Leia, pero hindi na nga ito sumasagot. Leia, please, sagutin mo. Mahinang usal ni Carlos, habang nanginginig ang kanyang tinig. Hindi ko naman to ginusto eh. Bakit ko ba ginawa to? Lumapit sa kanya si Jenny. Nakasuot pa nga rin ito ng manipis na pambahay. Carlos, sorry. Hindi ko naman alam na darating pala si Leia. Bulong nito. Napatingin si Carlos sa kanya. Ang dating mapanuksong tingin ni Jenny ay napalitan ng takot at pag-aalala. Jenny, umalis ka na. Ngayon din. Galit na sabi ni Carlos. Teka Carlos, anong ibig mong sabihin? Umalis ka na sa bahay na to. Tama na ang lahat ng ginawa mo. Tama na ang lahat ng kasalanan to. Pero Carlos, please. Hindi ba sinabi mo noong isang gabi? Na ano? Nadala lang ako, Jenny. Mali to. Sinira ko ang buhay ko. Ang buhay namin ni Leia. At ikaw? Ikaw ang naging bahagi ng pagkakamaling yun. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng to. Natahimik si Jenny. Napaiyak na nga lamang din siya sa mga sinabi ni Carlos. Carlos naman, hindi mo ba talaga ako mahal? Wala ka ba talaga nararamdaman para sa akin? Mahina nitong tanong. Napakagatlabi si Carlos. Ayaw na nga niyang madagdagan pa ang sakit. Nagpapatawa ka ba, Jenny? Anong malang sinasabi mo? Kahit kailan, hindi kita mahal. At hindi kita mamahalin. Si Leia lang ang mahal ko. At kahit anong gawin ko ngayon, baka huli na ang lahat.
Ilang oras pa nga ang lumipas. Umalis na nga rin si Jenny. Tahimik lamang ang buong bahay. Si Carlos ay nakaupo lamang sa sulok ng kwarto nilang mag-asawa. Nakatitig lamang siya sa mga litrato nila ni Leia sa dingding. Litrato nila noong kanilang honeymoon, noong nag-house blessing sila. At lahat ng ito ay parang mga multo na nagpapaalala ng sakit at pagsisi sa kanyang puso. Muling sinubukan tawagan ni Carlos si Leia. Pero kahit anong paulit-ulit nga niya itong tawagan o i-text, hindi na nga ito sumasagot sa kanya. Wala man lang kahit anong reply. Leia, please. Kahit isang sagot lang naman. Alam ko mali ako. Alam ko hindi sapat ang sorry. Pero kailangan mo lang malaman. Mahal na mahal kita. Handa akong pagbayaran ng ginawa ko. Kahit kailan. Ikaw lang ang mahal ko. Nabulag lang ako. Nagkamali. Nasaktan kita. Pero babawi ako. Kahit habang buhay pa. Please, Leia. Sagutin mo lang. Sambit ni Carlos sa kanyang sarili. Kinabukasan ay naglakas loob na nga si Carlos na magtungo sa bahay ng mga magulang ni Leia. Wala na nga siyang pakialam kahit mapahiya pa siya. Gusto lamang niyang makita ang kanyang asawa. Pinagbuksan nga siya ng kapatid ni Leia, si Janine. Kuya Carlos, anong ginagawa mo dito? Malamig ang tono. Janine, si Leia, nandyan ba siya? Gusto ko siyang makausap. Kahit sandali lang. Ayaw kanyang kausapin. At kung ako sa'yo, umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Janine, please. Halos mapalood na nga si Carlos. Tulungan mo naman ako makausap siya. Magsisi ako buong buhay kung hindi ko manang mahinga ng tawad ang kapatid mo. Gusto kong kausapin ang asawa ko. Please, Janine. Lumabas si Leia sa pintuan. Namumugto ang mga mata nito. Nakasuot ng simpleng pambahay. Nakayapak. Pero walang kapantay ang bigat ng galit at sakit sa mga mata nito. Carlos. May nahon pero matalim ang tinig ni Leia. Ano pa bang gusto mong sabihin? Napalunok si Carlos. Hindi rin niya alam kung saan nga ba siya magsisimula. Honey, mahal kita. Mahal na mahal kita. Alam ko nagkamali ako. Pero hindi ka nagkamali, Carlos. Pinili mong saktan ako. Sa mismong bahay pa natin. Sa mismong kama natin. Alam mo ba kung gaano kabigat yun? Kung gaano kasakit? Alam ko, Leia. At wala akong palusot. Hindi ako hihingi ng kapatawaran para lang mapatawad mo ako. Hihingi ako ng kapatawaran dahil yun ang tama. Dahil araw-araw, nilalamon ako ng konsensya ko, Leia. Dapat lang ngayon sa'yo, Carlos. Hindi mo lang din ako sinaktan. Dinurog mo ako. Pinangarap ko na magkaroon tayo ng pamilya. Na ikaw, ako, bubuo tayo ng masayang tahanan. Pero habang binubuo ko pala yun, binabasag mo pala ako. Dinudurog. Sabi ni Leia, sabay muling tulo ng kanyang mga luha. Pilit na lumapit si Carlos, pero umurong si Leia. Please, wag na wag mo akong hawakan. Hindi ko kaya. Nahawakan ako ng mga kamay na yan. Leia, patawad. Tahimik lamang si Leia. Tsaka muling nagtanong. O ngayon, ano na ang ginawa mo kay Jenny?
Masaya na ba kayo ngayon? Malayo nyo nang nagagawa ang mga gusto nyo? Hindi, Leia. Pinalis ko na siya. Wala na siya sa bahay. At hindi ko na rin siya hanapin. Hindi ko na rin siya kakausapin. Pinutol ko na ang lahat sa kanya. Kaya please, Leia. Patawarin mo na ako. Pangako, hindi ko na gagawin yun. Hindi na kita sasaktan. Hindi mo na kailangan gawin yun para sa akin, Carlos. Gawin mo yan. Dahil alam mo ang dapat. Tumango si Carlos. Sige, umalis ka na, Carlos. Hindi ko pa alam kung kailan ako magiging handa na harapin ka ulit. Pero sa ngayon, wala ka ng puwang sa buhay ko. Umiiyak na umalis si Carlos sa bahay ng mga magulang ni Leia. Pagka-uwi niya sa kanyang bahay, tahimik lamang ito. Malamig. Parang nawala ng kaluluwa ang buong espasyo. Hinubad niya ang kanyang coat at napaupo na lamang sa sofa. Tumitig siya sa larawan ni Leia sa aparador. Isang luha ang pumatak sa kanyang mata. Leia, babawi ako. Kahit ilang taon pa. Kahit hindi mo na ako mahal. Babawi ako. Sa kabilang banda naman si Leia, umiiyak lamang sa kanyang kwarto. Nakahiga sa kama, nakayakap ang unan. Nangingilid ang mga luha. Bakit mo nagawa sa akin yun, Carlos? Ang sakit-sakit. Bulong niya sa kanyang sarili. Pumasok ang kapatid niyang si Janine at yumakap sa kanya. Magiging okay ka rin, ate. Nandito lang kami. Huwag mo munang balikan ng sakit. Hayaan mong maghilom ang luha. At sa mga gabi ng pagluha, dalaw silang nagdurusa. Ang isa ay sa pagsisisi. Ang isa naman ay sa pagkawasak. Isang linggo na nga ang lumipas mula noong huling makita ni Carlos si Leia. Pero sa bawat araw na lumilipas, para sa kanya, parang isang taon na nga nakakalipas. Isang taon ng pag-iisa, ng katahimikan, ng pag-uulit-ulit ang bawat tagpo sa kanyang isipan. Ang pagkakasala, ang pagkahuli, ang luha ni Leia, at ang mga salita na hindi nga niya makakalimutan. Hindi mo ako sinaktan, Carlos. Dinurog mo ako. Paulit-ulit nga itong umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. At tuwing nagigising nga siya mula sa maikli at magulong tulog, para siyang inahabol ng multo ng sarili niyang kasalanan. Isang gabi sa kanyang bahay, tahimik ang buong bahay. Walang TV, walang radyo. Si Carlos ay nakaupo lamang sa dining table, hawak ang tasa ng kape na matagal na ring lumamig. Sa harap niya, ang larawan nilang mag-asawa noong kasal nila. Nakangiti, punong-puno ng pag-ibig at pangarap. Tinitigan niya ito ng matagal. Isang mahinang buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Leia, anong nagawa ko sa relasyon natin? Mahina niyang sambit. Biglang bumukas ang pinto sa likod. Si Jo Marie, ang matalik niyang kaibigan. O pare, tumigil ito noong makita ang itsura ng kaibigan. Maputla si Carlos. Magulo ang buhok at mayroong mga papel na nakakalat sa lamesa. Mga sulat para kay Leia na hindi na nga rin niya maipadala. Anong ginagawa mo, pare? Tanong ni Jo Marie habang lumalapit. Sinusulatan ko siya. Araw-araw. Pero hindi ko maipadala. Hindi ko alam kung babasahin niya. Hinuha ni Jo Marie ang isang sulat at binasa.
Leia, hindi ko alam kung papatawarin mo pa ako. Pero araw-araw, sinusumpa ko ang sarili ko sa sakit na ibinigay ko sa iyo. Hindi sapat ang mga salitang sorry. Pero kung pagbabayaran ko ito habang buhay, tatanggapin ko. Dahil ikaw lang ang minahal ko. At minamahal ko pa rin. Ito ang isa sa mga sulat ni Carlos. Pare, sabay tapik sa balikat ni Carlos. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Pero kailangan mong tanggapin. Baka hindi ka na rin niya kayang balikan. Napatingin si Carlos sa kanyang kaibigang si Jo Marie. Puno ng pag-asa na pilit niyang pinipigilang masira. Wala na ba talaga akong pag-asa sa tingin mo? Hindi ko masasagot yan, pare. Pero kung ako sa'yo, ayusin mo muna ang sarili mo. Kasi kahit gustuhin mo pa, hindi mo siya maibabalik sa ganitong lagay mo. Tumango si Carlos. Nangihina. Halos hindi na nga rin niyang maramdaman ang kanyang nasa paligid. Samantala naman kay Leia, palagi lamang siya nakatambay sa salas ng bahay ng kanyang mga magulang. Hawak ang taas ng tiyaang gawa ni Janine. Sa tabi niya, may notebook na may sulat kamay, mga entry mula sa kanyang journal. March 4. Isang linggo na. At hindi ko pa rin alam kung kailan ako titigil sa pag-iyak. Napahinto siya. Lumunok. Pinunasan ang mata at muling nagsulat. Naaalala ko pa noong gabing yun. Ang pagkaplos mo sa buhok ko bago tayo matulog. Hindi ko akalain na habang hinahalikan mo ako sa noo, iba na pala ang laman ng puso mo. Iba na ang hinahanap ng katawan mo. Napakasakit, Carlos. Kasi habang pinipili kitang mahalin araw-araw, pinipili mo pala nasaktan ako sa likod ko. Habang nagsusulat siya, biglang pumasok ang kapatid niyang si Janine. May dalang kumot. Ate, hindi ka pa rin nakakatulog ng maayos. Janine, hindi ko alam kung kailan ulit ako makakatulog nang hindi siya iniisip. Ate, gusto mo ba siyang kausapin? Natahimik si Leia. Aminin ko, gusto ko. Pero takot ako. Takot akong marinig ulit ang boses niya. Baka kapag narinig ko siya, madurog ulit ako. Umupo si Janine sa tabi niya. Marahang pinisil ang kamay niya. Makaraan ng ilang araw, muling nagtangka si Carlos. Dala ang isang maliit na kahon. Nagtungo siya sa bahay ng magulang ni Leia. Pagbukas ng pinto, muling si Janine ang bumungad. Kuya Carlos, hindi ako lalapit. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang sanang ibigay ito kay Leia. Inabot niya ang kahon. Anong laman nito? Lahat ng sulat ko. Singsing namin. Baka kung sakaling gusto niyang basahin balang araw. Tiningnan siya ni Janine ng matagal bago tahimik na kinuha ang kahon. Salamat, Kuya Carlos. Pero kung maaari lang, huwag ka na munang bumalik. Hindi pa rin handa si ate. Mahina nitong sabi. Tumango lamang si Carlos bago tumalikod at naglakad palayo. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya, mas lalong lumalayo siya sa nag-iisang tao na minahal niya ng totoo. Sa loob ng bahay, kinuha ni Leia ang kahon. Ate, para sa iyo raw ito, sabi ni Janine. Hindi agad ito binuksan ni Leia. Tiningnan lamang niya ito habang kinakalma ang kanyang sarili.
Ilang oras pa ang lumipas bago siya naglakas loob. Isa-isang binasa ni Leia ang mga sulat ni Carlos. Doon niya nakita ang mga salitang puno ng pagsisisi, sakit at pagmamahal. Sa huling liham, ito ang nakasulat. Leia, hindi ako perpekto. Pero ang kinakatakutan kong pagkukulang ay ang pagsira sa'yo. Kung kaya ko lang talagang ibalik ang oras, pipiliin ko maging tapat. Sana balang araw, kahit hindi mo na ako mahalin, mapatawad mo pa rin ako. Pumatak ang luha ni Leia habang binabasa ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sabay hawak sa singsing. Bakit hindi mo ako pinaglalaban, Carlos? Bakit ikaw pa ngayon ang sumusuko? Bulong niya. Sa mga sumunod na gabi, parehong gising sila Carlos at Leia. Ang isa, pilit na binubuo ang sarili mula sa pagkawasak ng tiwala. Ang isa, pilit na pinipilit ang puso na bumangon mula sa pagkadurog ng pagmamahal. Ang pananahimik ay tila dagat, tila payapa, pero sa ilalim, punong-puno ng unos. Naging mabilis ang takbo ng oras, pero mabagal ang paghilom ng sugat sa puso. Sa panlabas, tila bumabalik na rin sa normal ang lahat. May trabaho pa rin si Carlos. May mga taong nakakausap si Leia. At patuloy pa rin na umiikot ang mundo. Pero sa kanilang mga puso, parehong huminto ang oras sa araw ng pagkakasala. Isang umaga, sa loob ng bahay ni Carlos, nag-iisa lamang siya sa lamesa. Kumakain ng malamig na kanin at itlog na halos hindi na nga rin niya malasahan. Sa tabi niya, nakapatong pa nga rin ang kahon ng singsing nila ni Leia. Hindi na nga niya ito kayang itago. Hindi niya rin magawang itapon. Maya-maya pa, muling bumisita ang kaibigan niyang si Jomari. May daladalang almusal. Pare, kumain ka naman ng maayos oh. Sabay abot nito sa kanya ng pagkain. Salamat Jomari. Mahinang tugon ni Carlos. Kumusta ka na pare? May balita ka na ba kay Leia? Umiling lamang si Carlos. Ni anino niya, hindi ko na rin nakita. Parang nawala na rin siya sa mundo ko. Baka yun talaga ang gusto niya, na mawala ka. Hindi sinasadya ni Jomari ang bigat ng kanyang sinabi. Pero ito ang totoo. Napayuko si Carlos. Hawak ang pagkain, pero hindi nga siya makakain. Pilit niyang pinigilan ng luha sa kanyang mga mata. Alam mo ba, Jomari? Araw-araw akong humihingi ng tawad. Kahit wala siya. Kahit ako lang mag-isa dito sa bahay. Parang baliw na nga ako eh. Paulit-ulit kong sinasabi, Leia, sorry. Leia, mahal kita. Leia, sana patawarin mo ako. Pero ganun talaga. Kahit paulit-ulit pa ako, hindi sapat yun. Tumayo si Jomari, lumapit at tumapik sa kanyang balikat. Hindi talaga sapat pare. Pero kung gusto mo talaga na mayroong magbago, simulan mo pa rin ayusin ang sarili mo. Kahit hindi para sa kanya, para na lang din sa sarili mo. Tumango si Carlos. Ngayon lamang niyang muling naramdaman na may silbi pa ang kanyang pagbangon. Unti-unti na nga rin ang tinatanggap na parang imposible na bumalik pa sa kanya si Leia. Isang araw, inapagpa siya ni Carlos na magtungo sa simbahan. Tahimik lamang siya nakaupo sa huling upuan ng simbahan. Hawak niya ang isang maliit na papel na sulat niya para sa Diyos. Panginoon, bulong niya habang pinipigil ang luha.
Alam ko pong nagkamali ako. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan. Pero sana matuto akong ituwid ang sarili ko. Kahit hindi na rin niya ako patawarin. Turuan mo po ako na patawarin ang sarili ko. Sa gilid ng simbahan, mayroong isang batang babae na lumapit sa kanya. Kuya, umiiyak ka? Napangiti siya ng bahagya. Konti lang. Inaaway ka ba ni ate? Napatawa siya kahit papaano. Hindi naman. Ako ang nanakit eh. Sabihin mo lang sa kanya sorry. Tapos yakapin mo. Hindi na ganoon kadali. Bakit naman po? Dahil hindi lahat ng sorry ay kayang itama ang mali. Tumakbo na nga ang bata. Iniwan siyang muli habang nakatingin sa altar. Paglipas ng mga araw, habang dahan-dahang inaayos ni Carlos ang kanyang sarili, unti-unti nga siya nagbabalik sa dati niyang sigla. Nagpatingin na nga rin siya sa therapist para makatulong na maayos ang kanyang sarili. Muli nagsimula sa simpleng routine. Pag-e-ehersisyo sa umaga, paglilinis ng bahay, at pag-aaral muli ng kanyang mga hilig sa photography. Isang araw, muli siyang binisita ng kanyang kaibigan na si Jo Marie. Uy pare, long time no see ha. Gusto ko sana magsimula ulit sa photography. Gusto kong bumalik sa mga bagay na nagpapasaya sa akin, na hindi ko na kailangang manakit pa ng iba. Ganyan nga pare, yan ang gusto kong marinig. Sa panig naman ni Leia sa kanyang opisina, habang naglilinis siya ng drawer, may nakita siyang envelope. Ang mga sulat mula kay Carlos. Noon pa man, hindi pa nga rin ito nabubuksan. Pero ngayon, tila ba may katahimikan sa kanyang puso. Isa-isa na nga rin niyang binasa ang mga liham. Sa huling pahina, muling nakita niya ang pamilyar na sulat kamay. Leia, kung isang araw, mapatawad mo man ako. Kahit konti. Salamat. Pero kung hindi, salamat pa rin. Dahil kahit isang maikling panahon, minahal mo ako ng totoo. Pero wala eh. Sinayang ko lang. Sinayang ko lang ang lahat. Tahimik siyang napaluha. Pero sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, natuto na nga siyang palayain ng galit. Sa huling bahagi ng gabi, sabay nga silang tumingala sa iisang langit. Ang isa ay nagpapasalamat sa kahit anong pag-asa na naiwan. Ang isa, nagpakawala ng bigat sa kanyang dibdib. Handa na muling harapin ang bukas. Sa paglipas ng mga taon, ay hindi na nga rin talaga naayos pa ang nasira nilang relasyon. Hanggang sa natuloy na nga ito sa isang annulment. Tahimik ang loob ng courtroom. Tila bawat hininga ay mabigat at puno ng hinanakit. Nakaupo si Carlos sa isang sulok. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan na siyang magwawakas sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Sa kabilang dulo naman, si Leia. Malamlam ang mga mata. Hawak ang kanyang sariling kopya ng annulment papers. Tila hindi niya lubos maisip na matatapos na nga ang lahat sa ganitong paraan. Tumingin nga si Judge Mendoza. Handa na ba kayo para sa huling hakbang na ito? Napailing si Carlos. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang luha. Opo, Your Honor. Sagot niya ng mabagal. Si Leia naman ay sumagot din ng halos mahina. Opo. Isang malalim na hininga ang bumalot sa silid. Parang ang bawat segundo ay tumitigil
upang maramdaman ang bigat sa pangyayaring ito. Pagkatapos ng maikling paliwanag ng judge, inabot niya ang ballpen kay Carlos. "Pirmahan mo ito, Mr. Carlos." Dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan. Napatingin siya kay Leia noong matapos na nga niya itong pirmahan. Pero ang mukha nito ay malamig na malamig. "Carlos, hindi ito ang gusto ko noon. Hindi ko nais na ang ating mga pangarap ay masira sa ganitong paraan." Wika ni Leia habang nakatingin sa kanyang mga mata. "Leia, sana ay naging ibang tao na lang ako noon. Hindi yung tao na nagbigay ng sakit sa'yo." Sagot ni Carlos. Masakit pa nga rin sa kanya ang kanyang mga sinasabi. "Hindi lang sa akin, Carlos. Sa sarili mo rin. Nangyari ito dahil pinili mong sirain ang tiwala natin. Alam mo ba kung gaano kasakit na malaman na ang taong mahal mo ay hindi tapat?" Napaluha na nga si Leia. Ang boses niya ay nanginginig. Alam ko. At araw-araw ako nagsisisi." Sagot ni Carlos ng mabagal. Biglang pumalakpak ang pintuan ng courtroom at lumabas si Leia. Naglalakad ng mabilis at may luha sa pisngi. Si Carlos inanatili lamang sa loob. Nakaupo. Hawak ang ulo niya. Parang nawala na nga rin ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, ituloy na nga rin naging legal ang kanilang paghihiwalay. Napawalang misa na nga ang kanilang kasal. Makalipas ang 3 taon, tuloy na nga rin naging tahimik ang tahanan ni Carlos. Ang dating masayang bahay, ngayon ay punong-puno ng kalungkutan. Isang maliit na mesa na may litrato nila ni Leia ang tanging nagpapaalala sa kanya ng kanilang nakaraan. Lumapit si Carlos dito habang hawak ang bote ng alak. Binuksan ang album ng kasal nila. "Kung may babalik ko lang talaga ang oras, hindi ko na muling gagawin ang lahat ng mali." Bulong niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hinawakan ng larawan nila habang naglalakad papunta sa altar. "Mahal kita ng buong puso ko. At nasira ko lang lahat." Ilang saglit pa nga rin ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Jo Marie, ang matalik na kaibigan ni Carlos. "Pare, yan ka na naman eh. Tama na yan. 3 taon na rin ang nakakalipas. Medyo umaayos ka na noong nakaraan eh. Bumabalik ka na naman sa ganyan." Tumingin si Carlos at may luha sa kanyang mga mata. "Hindi ako karapat-dapat magbago, Jo Marie." "Huwag mo sabihin yan, pare. Lahat ng tao ay may pagkakataon. Pero kailangan mo lang talagang maniwala sa sarili mo." Isang araw, bigla na lamang dumating si Janine sa bahay ni Carlos. Masayang-masaya nga talaga si Carlos noong makita ang kapatid ni Leia. Pero wala nga siyang kaalam-alam na malungkot na balita ang sasabihin nito. "Kuya Carlos, alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap ng maayos. Pero may kailangan lang ako sabihin sa'yo." Panimula ni Janine. Malapit na kasi ang kasal ni Ate Leia. Napabuntong hininga si Carlos. Halos sumasira ang kanyang dibdib sa bigat ng balitang ito. "Totoo ba yun, Janine? May iba na talaga si Leia ngayon? Akala ko noon, bali-balita lang yan. Pero totoo pala." "Oo, Kuya Carlos. Tama ang narinig mo. Pero hindi ko naman ito sinasabi para masaktan ka. Gusto ko lang talaga na malaman mo yan para may rason ka na rin para magbago. Kahit matagal na kayong wala ni ate, concerned pa rin ako sa'yo.
dahil naging parte ka rin ng pamilya namin. Kaya sana Kuya Carlos, tulungan mo rin ang sarili mo na makabangon. Yan lang ang gusto kong sabihin. Aalis na rin ako. Pagkaalis ni Janine, lalong napagulol si Carlos sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Punong-puno ng panghihinayang. Hindi niya akalain na darating ang araw na ito. Ang babae na kanyang pinakamamahal, pero kanyang sinayang. Ngayon, may ibang lalaki na nga ring minamahal. Isang gabi, naglakad si Carlos papunta sa parke na dati nga nilang madalas puntahan noon ni Leia. Nakita niya ang isang matandang lalaki na naglalakad din mag-isa. Iho, napansin lang kita. Parang palagi ka rin dito ah. Ano bang iniisip mo? Pagbati sa kanya ng matanda. May mga bagay lang po talaga na gusto kong baguhin. Pero hindi ko na kayang maibalik pa. Sagot ni Carlos. Ngumiti ang matanda sa kanya. Alam mo iho, ang pinakamabigat na bagay sa buhay ay ang tanggapin ang mga bagay na hindi mo na kayang baguhin. Pero may pag-asa pa para sa mga darating na araw. Tandaan mo yan iho. Napaisip si Carlos. Tila may unti-unting liwanag sa gitna ng dilim. Habang naglalakad pa uwi, naisip niya na hindi siya nag-iisa. May mga tao pa nga rin sa kanyang paligid na handa siyang tulungan. Sa bawat araw ay parang paulit-ulit na lamang din ang nangyayari sa kanyang buhay. Ang malalim na ilaw ng gabi ay sumasalamin sa mga matang puno ng lungkot at pagsisisi. Sa kanyang mga kamay ay hawak ang isang lumang sulat mula kay Leia. Isang paalam na hindi niya kailanman inaasahan na matatanggap niya. Leia, bakit ba ganito ang nangyari? Kung paano kita minahal ng buong puso. Ngayon, nag-iisa na lang ako. Dahil lang din sa kagagawan ko eh. Ako ang may gawa ng lahat ng to. Ako ang may kasalanan. Lumipas pa nga ang mga linggo. Unti-unti na nga rin pinipilit ni Carlos na magsimulang magbago sa kanyang sarili. Naghanap na lamang siya ng mga bagong libangan. Nagja-jogging tuwing umaga. Nagbabasa ng mga libro tungkol sa pag-unlad ng sarili. At tumalapit sa mga lumang kaibigan. Isang araw, habang naglalakad siya sa parke, bigla nga niya nakita ang dati niyang kaibigang si Mara. Carlos? Hindi kita nakilala kaagad ah. Kamusta ka na? Uy Mara, matagal na tayong hindi nagkita. Ito, medyo okay lang naman. Marami na rin nangyari. Pero sinusubukan kong magbago. Tama ka Carlos. Nakikita ko ngayon sa'yo. Kahit papano, may liwanag ka na ngayon. Dahil sa mga bagong pagkakaibigan, si Carlos ay unti-unti na nga rin nakakabangon mula sa kanyang mga sugat. Natutunan na nga niyang patawarin ang kanyang sarili. At higit sa lahat, matutong magmahal muli. Hindi na para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Isang gabi, habang nagkakape sila ni Jo Marie sa isang maliit na cafe, sinabi nga ito ni Carlos sa kanyang kaibigan. Pare, salamat talaga sa'yo ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakabangon. Ganun talaga pare. Ganyan ang mga tunay na kaibigan. Kasama mo kami sa bawat laban mo. Basta pare, basta sa ikakabuti mo, nandito lang kami. Sagot ni Jo Marie. Naglakad si Carlos pa uwi na may bagong pag-asa. Alam niyang hindi na nga maibabalik pa ang nakaraan. Pero bukas na may bagong simula. Hindi ko na maibabalik ang oras, Leia. Pero hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yun. Ngayon, sisimulan ko ang bagong buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal para sa sarili ko. Sa paglipas ng mga taon, sa kabila ng lahat ng pagsubok at pagkakamali,
Unti-unting nakabangon si Carlos at natuto na nga siya na muling pahalagahan ang kanyang sarili. Hindi man niya muling nakasama si Leia sa iisang tahanan. Buong puso na nga lamang niyang tinanggap ang mga aral na dala ng kanilang nakaraan at ginamit ito para maging mas mabuting tao. Samantala, si Leia naman ay masaya na sa piling ng bagong minamahal. Pinili niyang muling magmahal ng buong puso. Bagamat mahirap para kay Carlos na tanggapin ang katotohanan, naniniwala siya na bawat pagtatapos ay simula ng bagong pag-asa. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagsasama, kundi pati na rin sa pag-unawa, pagpapatawad at pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Carlos. Sa kwentong ito ay pinapaalam ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng katapatan, tiwala at paggalang. Kahit gaano pa kasakit ang mga pagkakamali at pagtataksil, may pagkakataon pa rin para magsisi, humingi ng tawad at magbago. Pero higit sa lahat, mahalagang pahalagahan ang relasyon at huwag hayaang sirain ang mga pangarap dahil sa pansariling kasiyahan lamang. Dahil hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pangalawang tsansa. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.